Habang sumasayaw ang mga magagandang babae sa harapan ng malaking piging, nagtanong naman kay Chu Ziyu na nagpapanggap na si Tianche ang isang lalaki. Ayon pa niya na nasa kamay na daw ng kanilang ancestor ang malaking amount ng mga resources. Totoo daw ba yon? Nagsaad naman sa kanya si Chu Ziyu na kung gusto daw ba ng kanyang 13th brother ang isang slice ng cake at huwag na daw itong mag-alala dahil sasabihan daw niya ang kanilang ancestor na magbahagi siya sa kanyang nakuha na resources sa iilang miyembro ng kanilang pamilya. Natuwa naman ang lalaki sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu dahil ang kanya daw brother Tianche ay masyadong mapagbigay at kanyang sinabihan ang lahat na uminom daw silang lahat kasama ang kanilang brother Tianche. Sabi naman ng iilang miyembro ng pamilya ng Yang family na ang gabi daw na ito ay para sa kanilang brother Tianche. Nagtanong naman ang ika-13th brother ni Tianche na kung bakit hindi pa daw lumabas ang kanilang ancestor. Pwede daw ba niya itong tawagin? Sumang-ayon naman si Chu Ziyu sa kahilingan sa kanya ng ika-13th brother ni Tianche. At sa ilang sandali tinawag na nga ni Chu Ziyu ang lahat na miyembro ng Yang family dahil nandito na daw ang kanilang ancestor. Masyado naman nagulat ang maraming miyembro ng Yang family nang nakita nila ang kanilang ancestor na bitbit ni Chu Ziyu. Dahil sumambulat pala ang totoong pagmumukha ng kanilang ancestor nga, nangangayayat na at halos wala ng lakas na tumayo at lumakad dahil sa ipinainom sa kanya na lason ni Chu Ziyu. Dahil sa nakita ng lahat na miyembro ng Yang family ay agad silang nabalisa dahil ano daw ba ang nangyari sa kanilang ancestor, bakit daw nagkaganyan ang kanyang sitwasyon ngayon, at nagtanong naman ang iba kay Chu Ziyu na kung ano daw ba ang kanyang ginawa sa kanilang ancestor. At agad silang naghahanda ng pag-atake, sabay kanilang sinabihan si Chu Ziyu nga nagpapanggap na si Tianche na hindi daw niya nirespeto ang kanilang ancestor at nagpaplano pa daw ito ng pag-aalsa sa kanilang pamilya. At dagdag pa nila na ang kanila daw ancestor ay tinatrato siya ng higit pa sa kanila. Ngunit ganito lang daw ang kanyang ibabayad sa kanilang ancestor. Huwag daw niya silang pilitin na gawin nila sa kanya ang bagay na ito ngayon. Wala naman pakialam si Chu Ziyu sa mga pinagsasabi sa kanya ng mga miyembro ng Yang family, bagkus kanya lang hinagi sa kanilang harapan ang hawak-hawak niya na isang bote ng lason. Sigaw pa ng lahat na ito daw ay isang lason, takpan daw nila ang kanilang mga bibig. Nagsalita naman sa kanilang lahat si Chu Ziyu na ngunit ang lason daw na ito ay pinipigilan sila upang hindi nila magagamit ang kanilang mga teknik. Makikita naman ang mga miyembro ng Yang family na halos mahimatay na dahil kanilang pinipigilan ang kanilang paghinga upang hindi makalanghap ng lason, ngunit kanilang napagtanto na kahit kanila pang pigilan ang kanilang paghinga wala pa rin kwenta dahil ang kanilang kasanayan ang pinupuntirya ng lason sa kanilang paligid. At ginamit na nga ni Chu Ziyu ang kanyang teknik upang kanyang kontrolin ang kani-kanilang mga katawan, at agad itong nag-utos sa lahat na magpatayan daw sila dito ngayon. At dahil doon makikita ang maraming mga miyembro ng Yang family nga nagpapatayan sa isa't isa dahil sa illusion technique ng ating bida dulot ng lason. Nagsaad naman si Chu Ziyu sa matanda habang kanyang tinitingnan ang mga maraming miyembro ng Yang family na ito daw ay isang magandang palabas. At dagdag pa ni Chu Ziyu sa matanda na maari pa daw sana silang mabuhay ng mas matagal, ngunit sa masamang palad kanya daw ninakaw ang kanyang divine spiritual stones, kung kaya kasalanan daw niya itong lahat. At biglang hinarang ni Chu Ziyu ang katawan ng matanda dahil mayroong isang palaso ang mabilis na tatama sana sa kanya. Mabuti na lang kanyang naharangan gamit ang katawan ng matanda. Nakangiti naman na humihingi ng patawad si Chu Ziyu sa matanda dahil nabigla lang daw siya doon. Masakit daw ba itong tumama sa kanya na palaso? Ang lugar daw na ito ay masyadong mapanganib. Bibisita na lang daw siya doon sa kanyang treasury. May opinyon daw ba ito sa kanyang pagpunta doon? At dagdag pa ni Chu Ziyu na ngunit hindi daw niya siya dadalhin doon dahil hindi pa daw tapos ang kanyang pagtanghal dito. Tutal siya naman daw ang bisita dito, naghanda daw siya para sa kanya ng isang VIP seat na para lang sa kanya. At sa ilang sandali makikita ang matanda na ibinitay ni Chu Ziyu sa gitna ng mga miyembro ng Yang family nga nagpapatayan, habang si Chu Ziyu naman ay papaalis na sa lugar. Nasabi na lang ng matanda sa kanyang sarili habang wala man lang nagawa sa kanyang Yang family na kung bakit daw ganito ang galit ng kanyang family at sila ay parang isang baliw nga nagpapatayan. At makikita naman si Chu Ziyu na bumalik sa bahay ni Ouyang Tianche, at makikita din dito si Xu Wanrong, ang asawa ni Tianche nga nakatayo sa labas ng palas, at ito ay naghihintay sa kanyang asawa, at ito ay nagsalita na hinahanap daw ba ng kanyang asawa ang treasury ng kanilang pamilya. Nagsaad naman si Chu Ziyu sa kanya na kung alam daw ba niya na hindi siya ang kanyang asawa.
Ayon naman ni Shu Wanrong na kanya daw na-realize kahapon na ang mga mata ni Tianche ay masyadong malamig na puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit nakita daw niya ang mata ng ating bida na mayroong pagmamataas ang nangingibabaw. Natawa naman si Chu Ziyu sa tingin ni Shu Wanrong sa kanya dahil hindi daw niya alam na pagmamataas lang ang nangingibabaw sa kanyang sarili, at dagdag pa ni Chu Ziyu na simula daw nga nalaman niya na hindi siya si Tianche, bakit hindi daw niya inilantad ang kanyang tunay na pagkakilanlan. Nagtanong naman si Shu Wanrong sa ating bida na bakit gusto daw niyang wasakin ang Yang family at gusto din daw niyang makipagtulungan sa kanya para dito, ngunit ang hindi niya inaakala na masyadong mabilis lang nawasak ng ating bida ang Yang family, at alam daw ba ng ating bida kung bakit niya siya hinintay dito? Nagtanong naman si Chu Ziyu na kung ano naman daw ang dahilan bakit niya siya hinintay sa lugar na ito. Ayon naman ni Shu Wanrong na mayroon daw siyang gustong hanapin na isang bagay sa treasury ng Yang family, at kapag kanya na daw yun makita at kung gusto daw niya siyang patayin ng ating bida, ay kanya na lang papatayin ang kanyang sarili. Napapaisip naman si Chu Ziyu sa mga sinabi ni Shu Wanrong at kanya itong tinanong kung ano namang item ang kanyang gustong makita. Sumagot naman sa kanya si Shu Wanrong na yun daw ay ang bangkay na katawan ng kanyang kapatid, at dagdag pa niya kay Chu Ziyu na kung gusto daw ba niya magtanong sa kanya kung bakit mayroong mga bangkay sa treasury ng Yang family. Nainis naman si Chu Ziyu at kanya siyang sinabihan na ayaw daw niyang magtanong patungkol doon. Agad naman siyang pinahinahon ni Shu Wanrong dahil pakiusap lang daw maghintay muna ito dahil mayroon siyang gustong sabihin sa kanya na tiyak kanya itong gustong malaman patungkol sa Yang family, at sa isip-isip naman ni Shu Wanrong na ano daw bang klaseng tao itong ating bida dahil ginagawa naman daw niyang malinaw ang kanyang paninindigan at nagpaplano pa daw itong patayin siya. Sabi naman ni Shu Wanrong kay Chu Ziyu na kung alam na daw ba niya ang legendary secret technique ng Yang family, at si Chu Ziyu naman nang kanyang narinig ang mga sinabi sa kanya ni Shu Wanrong ay napangiti na lang ito dahil gusto daw sabihin sa kanya nitong babae na ito ang patungkol sa Shen secret technique, pero sa hindi niya inaasahan kanya na itong nahanap, matalino daw ang babae na ito ngunit isang ignorant, ang mas matalino ngunit ignorante ay madali lang mamatay. Nabigla naman ang ating bida dahil hindi pala ang Shen secret technique ang tinutukoy sa kanya ni Shu Wanrong, ito pala ay isang Dao secret technique at kung paano nila ito ginagawa. At lumipas na nga ang 6 na oras makikita si Chu Ziyu at si Shu Wanrong nga nakarating na sa treasury ng Yang family, sa isip-isip naman ni Shu Wanrong habang kanyang tinitingnan si Chu Ziyu nga nagpapalabas ng aura, na itong aura daw ng ating bida ay halos kanya nang mahila ang buong sahig. Ngunit ayos lang daw ito, kailangan lang daw niya na humakbang pasulong upang hindi siya mahalata na ang kanyang gustong hanapin ay isang divine treasure. At sa ilang sandali nagtanong si Chu Ziyu kay Shu Wanrong na kung ang kanya daw bang hinahanap ay isang mekanismo, sumagot naman sa kanya si Shu Wanrong na ayon daw sa kanyang pananaliksik na ang treasury daw ng Yang family ay mayroong lihim na silid. At maya-maya makikita nga sinipa ni Chu Ziyu ang isang nakatago na malaking pintuan sa loob ng treasury ng pagkalakas-lakas, at nang nakita nila ang loob nito ay laking gulat nilang dalawa at napatakip na lang sila sa kanilang ilong dahil sa masangsang na amoy sa loob. Dahil ang sa loob pala nito makikita ang mga maraming mga babae nga nakakulong at ito ay masyado ng payat at hinihintay na lang nila ang kanilang kamatayan sa loob ng kulungan. Napaiyak na lang si Shu Wanrong at humihingi ng patawad sa kanyang kapatid dahil ngayon lang daw siya dumating at pumunta daw siya sa lugar na ito upang kanya siyang iligtas. Nagsalita naman sa kanya si Chu Ziyu na ang mga bakas daw nitong lugar na ito ay isang demonic blood exchange technique. Kaya hindi na nakapagtataka na ang dalawang baliw sa Yang family ay nag-breakthrough patungo sa Great Saints. Nagtanong naman si Shu Wanrong kay Chu Ziyu na kung alam daw ba niya ang ganitong kahindik-hindik na teknik. Ayon naman ni Chu Ziyu na ang kanya daw pagkakaalam na ang demonic blood exchange secret technique ay isang ultimate technique na sa pamamagitan lamang ng uri na halimaw na dugo, at gamit ang dugo ng isang babae na birhan lilinisin nito ang pulang dugo sa loob at upang pabagalin ang pagtanda at dadagdagan ang kakayahan sa cultivation at mapapabilis ang mga epiphanies. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na kung paano daw nakuha ng Yang family ang ganitong teknik, dahil ang kanyang pagkakatanda nito ay kinakailangan nito ng dugo mismo ng isang halimaw, at sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo nito ay saka lamang ito maisasagawa. Nagsaad naman si Chu Ziyu kay Shu Wanrong na kanya daw munang hahanapin ang bangkay ng kanyang kapatid. Nagtanong naman sa kanya si Shu Wanrong na kung bakit daw ito nagmamadali. Ayon naman ni Chu Ziyu na itong Yang family daw ay kasabwat nila ang mga iilang mga halimaw, sila ay mayroong mas malalim na kapangyarihan sa paglalaro,
Kung kaya hindi sila dapat magtagal dito at kailangan daw muna nilang maghanap ng pahiwatig nitong Dao Secret Technique at pagkatapos aalis na sa Hongdong City. At lumipas ang ilang sandali sa tirahan ni Ouyang Che, makikita dito si Chu Ziyu nga nakatayo sa kanilang silid at mayroon itong hinahanap at sa kanya naman likod ay biglang dumating si Mu Feiyan. At nagsalita kay Chu Ziyu si Mu Feiyan na hinahanap daw niya siya doon sa maraming mga katawan ng Yang family at siya daw ay masyadong nag-alala kung nasugatan ba daw ang Holy Sun. Nagsaad naman sa kanya si Chu Ziyu na ayos lang daw siya, may hinahanap lang daw siya dito na isang bagay at pagkatapos ay aalis na sila agad, dahil naghihinala daw siya na itong Yang family ay kasabwat ng mga iilang mga blood monsters. Nagulat naman si Mu Feiyan sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu. Ayon pa ni Chu Ziyu na ito daw ang mga ito ay isa lang sa kanilang paraan upang kanilang ipagpatuloy ang kanilang kapangyarihan at ang pagbenta ng kanilang sariling uri ay wala lang sa kanila. Pero sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na hindi daw niya mahanap ang iilang mga clue sa Dao Secret Technique, parang si Xu Wanrong ay nagsisinungaling sa kanya. Dahil wala talagang mahanap si Chu Ziyu na mga clue ng Dao Secret Technique ay napabuntong hininga na lang ito at nagtanong naman sa kanya si Mu Feiyan na kung ayos lang daw ba ito. Nakangiti naman na sinabihan ni Chu Ziyu si Mu Feiyan na huwag daw itong mag-alala dahil gusto lang naman daw niyang lumakas ngunit hindi naman daw siyang masyadong nahuhumaling sa pagpatay sa mga mortal para lamang tumaas ang kanyang cultivation, at kumpara sa ibang mga lahi mas gusto niyang maging isang tao, samantalang si Mu Feiyan naman ay namumula ang kanyang mukha sa ginawa sa kanya ng ating bida. Dahil pala habang nagsasalita si Chu Ziyu ay kanyang kinurot ang puwit ni Mu Feiyan. Si Mu Feiyan naman ay napatingin na lang sa kamay ng ating bida habang kanyang kinukurot ang kanyang puwit. At sa hindi inaasahan mayroon natapakan si Chu Ziyu sa sahig na isang formation at agad itong nag-react, dahil doon nagulat na lang ang dalawa dahil mayroong biglang nahulog galing sa itaas sa kanilang kinatatayuan na isang malaking kahon. At nang kanila itong tiningnan nasabi na lang ni Chu Ziyu na hindi daw niya inaasahan na mahahanap niya dito ang isang mekanismo. At agad na sinabihan ni Chu Ziyu si Mu Feiyan na ngayon daw mismo ay kailangan na nilang umalis dito sa Hongdong City, sumang-ayon naman si Mu Feiyan sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu, at ilang oras pa lang ang nakalipas mayroong isang portal ang biglang lumitaw sa itaas ng Yang Family Palace at lumabas dito ang isang nilalang. At nang pagkakita ng isang matanda sa nangyari sa kanilang Yang Family ay napasigaw na lang ito dahil sino daw ba ang may gawa nito sa kanilang Yang Family. At nagsaad naman ng isang lalaki sa matanda na parang huli na daw silang dalawa sa mga kaganapan dito. At agad nagmamakaawa ang matanda sa lalaki na kung pwede daw ba na kanilang tukuyin kung sino ang may gawa nito sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagbalik ng oras, dahil hindi daw talaga niya matanggap na hindi siya makapaghiganti sa mga may gawa nito. Ang matanda pala na ito ay si Piao Zhu ang Blood Monster Great Saint, at ang isang lalaki naman ay si Duyang Miao, ang asawa ng Duyang family ancestor. Nagsaad naman sa matanda si Duyang Miao na ang tao daw na may gawa nito ay masyadong matalino dahil nagpapanggap siya bilang si Ouyang Tianche, bago daw sila kumilos para dito mahirap daw nilang tukuyin kung ano ang tunay na pagkakilanlan ng tao na yun. Sumagot naman sa kanya ang matanda na hindi pa daw sila tapos dahil pwede naman daw silang gumamit ng 7th grade trap formation upang kanilang istorbohin ang time and space. At nang narinig ni Duyang Miao ang pag-istorbo sa time and space ay mayroon itong naalala dahil parang nalantad na daw ang kanilang mga lihim, dahil kung nakapasok sila sa kanilang lihim na silid baka kanila nang nakita ang kanilang mga tinago doon na bangkay at baka kanila nang nahulaan ang kanilang koneksyon dalawa. Mas lalo naman nabahala ang matanda at kanyang sinabihan si Duyang Miao na kung ano na daw ba ang kanilang gagawin ngayon. Agad naman siyang pinahinahon ni Duyang Miao dahil huwag daw itong magpanik dahil baka mayroon pa silang ibang paraan para malutas ito. Dahil napakaraming mga bangkay ng mga tao ang nawawala dahil sila ay itinapon sa kawalan upang magkaroon sila ng isang Great Saint. At dagdag pa niya habang nakangiti na maari daw nilang tingnan ang kanilang bakas dito sa Hongdong City, kung sino ang mayroong ganitong aktibidad, at baka kanila pa siyang masundan pabalik sa kanila at mahuli ang duwag na may gawa nito at sabihan daw nila ang ibang mga pamilya at maghagis sila ng lambat, tingnan na lang daw nila kung makakatakas ang tao na iyon dito sa buong East State. Sumang-ayon naman ang matanda sa mga sinabi sa kanya na may halong gigil na makapaghiganti sa taong may gawa nito sa kanilang pamilya. Habang tinitingnan ni Duyang Miao na papaalis ang matanda kanya na lang naisip na si Ouyang Miao daw ay nakabawi sa kanyang malaking sugat na may abnormal na bilis. Mahirap daw kapag hindi siya makagawa ng koneksyon sa kanya,
dahil mawawala daw sa kanya ang Human Legendary Loss Technique. At lumipas na nga ang 2 araw sa East State sa Yinyu City. Makikita dito ang mga tao nga nag-uusap sa kainan at kanilang pinag-usapan kung narinig daw ba nila na ang Yang family ng Dongdu City ay na-wipe out sa isa lang na gabi. At nagsaad naman ng isang lalaki na ang Ouyang family ancestor daw ay galit na galit at kanyang hinahanap ang salarin na parang baliw. Agad naman pinatahimik ng isang lalaki ang kanyang kasama dahil paparating daw ang Mu family dito sa kanilang kinaroroonan. At makikita ang kabilang sa Mo family na galit na kanilang hinahanap ang tao na may gawa sa masalimuot na kaganapan sa Yang family, at makikita din dito si Chu Ziyu at tahimik lang nga nakamasid sa lugar at nakikinig sa mga pinag-usapan ng mga tao, at kanya na lang nasabi habang dumaan sa kanyang harapan ang mga kalalakihan na ito daw pala ang kabilang sa Mo family. At tumayo na nga si Chu Ziyu upang umalis sa lugar kanyang narinig ang pinag-usapan ng mga lalaki na ang mga cultivators daw na dumaan kanina ay nanggaling sa Mu family. Ang Mu family daw at ang Ouyang family ay mga kamag-anak at sa ngayon mayroong nangyari sa Yang family ay hindi sila makaupo dahil abala sila sa paghahanap sa salarin. Nagsaad naman ang isa na hindi na daw nakakagulat na sila ngayon ay nakakatakot. At sa isang silid naman makikita si Mu Feiyan nga natutuwa kay Qin Yi dahil masyado daw itong cute. Tuwang-tuwa naman si Qin Yi na kanyang sinabihan si Mu Feiyan na magkatulad lang naman daw silang dalawa. At sa ilang sandali dumating na nga si Chu Ziyu sa kanilang silid. Agad naman nagtanong sa kanya si Mu Feiyan na kung ano na daw ba ang sitwasyon ngayon doon sa labas. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Mu Feiyan na naging komplikado daw ang lahat dahil hindi lang ang Yang family ang kasabwat sa pagkuha ng dugo ng halimaw. Napapaisip naman si Mu Feiyan na kung dapat daw ba niyang alisin ang kanilang atensyon. Sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na kunin na daw nilang dalawa ni Qin Yi ang pagkakataon na ito upang sumakay sa flying boat at bumalik na doon sa Southern Realm. Agad naman pinigilan ni Chu Ziyu si Mu Feiyan dahil alam daw ba niya ang kahihinatnan na ganyan na kilos. Sumagot naman si Mu Feiyan na baka mamatay daw siya pero syempre hindi siya tanga para labanan sila, at susubukan daw niyang tumakas patungo sa Taisu Holy Ground at kapag nasa Taisu Holy Ground na daw siya ay ligtas na ang kanyang buhay. Nainis naman si Chu Ziyu sa mga pinagsasabi ni Mu Feiyan at kanya itong binatukan sa ulo dahil tanga daw ba siya na babae. Dahil akala daw ba niya na siya lang ang nakakaalam sa ganyan na bagay. Dahil bawat mga cultivators na pumupunta doon sa Taisu Holy Ground ay mapapanood, kahit siya pa na isang great saints. Si Mu Feiyan naman ay napahawak na lang sa kanyang noo dahil sa ginawa sa kanya ni Chu Ziyu at kanya itong sinabihan na naiintindihan daw niya ang kanyang mga sinabi. Saad pa niya kay Chu Ziyu na wala daw siyang pangmalayuan na komunikasyon doon sa Taisu Holy Ground, at hindi daw sila ngayon makakahingi doon sa Taisu Holy Ground ng suporta upang makaalis dito sa Eastern State, hindi daw ba pwede na magtago lang daw muna sila dito. Ayon naman ni Chu Ziyu na syempre hindi, kung gusto nila ng magandang laro, bibigyan daw niya sila ng magandang laro. Sabay kanyang sinabihan si Mu Feiyan na lumabas daw muna ito dahil mayroon siyang gustong ipapabili sa kanya. Ang mga sangkap daw na kanyang ibibigay sa kanya ay para sa laso na kanyang gagawin. Si Mu Feiyan naman ay nagulat sa mga plano ng ating bida. At sa kabilang banda naman makikita dito si Piao Zhu na mayroon kausap, saad pa sa kanya ng kanyang kausap na ilang araw na daw ang lumipas ngunit hindi pa rin daw nila natatagpuan ang salarin, sa tingin daw ba niya nakaalis na ang tao na iyon dito sa Eastern State. Ngiting sabi naman ni Piao Zhu kay Yang Miao na masyado daw itong nag-alala mayroon naman daw silang tao nga nakabantay sa 4 na mga borders sa Eastern State, kahit iisang langaw ay hindi makakalabas doon, at lalong-lalo na ang isang great saint. At hindi daw sila patungo sa walang kabuluhan, ang mga ito ay mensahe na ipinadala sa kanila ng kanilang mga intel. Ayon pa sa kanya ng kanyang mga tauhan ilang araw daw ang lumipas mayroong 2 mag-asawa at kasama nila ang isang maliit na bata na bigla na lang dumating dito sa Eastern State, sila ay nakasakay sa flying boat na nanggaling sa Southern Realm, at mayroon daw silang nakaaway doon sa Zuling City at itong babae daw na ito ay hindi mababa ang kanyang cultivation sa tingin daw nila ito ay isang great saint. At dagdag pa ni Piao Zhu kay Yang Miao na 2 araw simula nang dumating ang mga ito ay na-wipe out ang kanyang pamilya. Ito daw ba ay nagkataon lang sa kanilang pagdating dito sa Eastern State, sabi naman ni Yang Miao na ang puwersa lang naman daw nga nanggaling sa Southern Realm ang mga nakalaban ng kanilang pamilya. Yun daw ay ang Ye family at ang Taisu Holy Ground. Napapaisip naman si Piao Zhu na kung ito ay totoo ito ay magdudulot ng malaking gulo sa kanilang pamilya.
Hindi lang ang kanilang pamilya maging ang Tan family at Mu family at maging ang mga Che family, ang kanilang koneksyon sa Blood Monster ay maiilantad, at kung hindi daw nila ito mapupuksa kinakailangan daw ng kanilang mga pamilya na lumikas sa mga tao at pumunta doon sa lupain ng mga halimaw. At hinampes ni Yang Miao ang lamesa ng pagkalakas-lakas at ito ay nagsaad kay Piao Zhu na hindi daw siya pwede na maupo lang dito, kailangan daw niyang hanapin ang mga tao na yon, kung kaya magpapaalam na siya sa kanya. At nang papaalis na si Yang Miao ay nakangiti naman si Piao Zhu dahil bago daw kailangan daw muna niyang linawin ang lihim ni Ouyang Miao kung yun ba talaga ay ang secret technique, gagawa daw siya ng paraan upang makuha yon. At sa ilang sandali mayroon namang nagsalita sa itaas ni Piao Zhu saad pa nito kay Piao Zhu na kung ano na naman daw ang baluktutang idea na mayroon siya. Nagtanong naman si Piao Zhu na kung ano naman daw ang ginagawa dito ng Lord of Thousand Faces, at seryoso naman na tinitingnan ng Lord of Thousand Faces si Piao Zhu. Si Piao Zhu naman ay nagsalita sa Lord of Thousand Faces na ang kanya daw katawan ay nagbago, ito daw ay kahanga-hanga.